Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis. At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Dagling kaalaman. Ang omega-3 ay mahalaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating puso. Ayon sa pananaliksik, naiugnay ang omega-3 sa pagbaba ng panganib sa abnormal heartbeats. May mas kaunting taba sa dugo, pagbaba ng panganib sa pagbabara ng artery at bahagyang pagbaba ng presyon ng dugo. Inirekomenda ng American Heart Association ang pagkain ng 2 o 3 servings ng natural na oily fish gaya ng salmon, sardines at trout kada linggo. Kung hindi naman ito magagawa, maaaring uminom araw-araw ng food supplement na may omega-3 fatty acids na may 1,000 mg na EPA at DHA. Dagling kaalaman. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na. Magandang Golden hapon po Heart sa ating na. lahat, sa amin pong pagsubaybay sa ating pong programa dito po sa Radio Magazine. Ako po si Dr. Jean Loreche. Ako po ang inyong lingkod sa hapon na ito. Marami po tayong tatalakayin sa ating programa ngayon at nawa po ay subaybayan ninyo kami. So kung titingnan po natin, magbigay po muna tayo ng konting mga updates, no, kung anong nangyayari sa atin sa komisyon. Unahin ko po, magkakaroon po tayo ng isang panauhin mamaya. Kasama ko po mamaya si Commissioner Rainier G. Cruz. Siya po ang ating commissioner sa Clustered Region 3. So mamaya po yan habang siya ay patungo po dito sa ating radio station. Nagpapasalamat din po muna ako. Gusto kong banggitin si Director Fernando Amparo Sanga. Siya po ang Presidential Broadcast Service Director. At si Ma'am Marinela Texon, ang Station Manager ng Radio Magazine. So tingnan po natin, ano po kaya ang mga strategiya na ginagawa po o kaya prioridad ng ating komisyon. Ang ating pong komisyon, kung titingnan po natin, ay ginawa po ito via a law in 2019. Ito po ay Republic Act 11350. At sa batas na ito po ay nakasaad na kailangan ay may isang komisyon na mangangasiwa at siguruhin na may titingin upang mapansin ang ating sektor ng mga nakatatanda. Kung titingnan po natin, tayo po ay an aging population. Meron po tayong 12.5 Filipinos who are senior citizens. So tandaan po natin, tayo po ay nagkakaroon ng aging population. So sa mandato po ng komisyon, nakasaad po doon, kailangan na magkaroon tayo ng mga polisiya upang pangalagaan kung ano ang ating karapatan bilang isang senior, ano kaya ang mga pribilehiyo natin. At hindi lang po doon nagtatapos ang trabaho ng komisyon. Kasama po doon ang sinasabi nating implementasyon ng ating programa.
So nung tayo po ay naupo at nahirang bilang OIC, na mga ngasiwa po, caretaker po ng komisyon, meron po tayong 4 na strategic priorities. At ito po ay gusto ko pong i-explain sa inyo. Una po, ang health and well-being. Kung papansinin po natin, ang pinakauna ang na priority sa buhay ng isang nakatatanda ay ang kanyang health and wellness. Palagi po yan. Kahit saan tayo pumunta, makikita po natin na ang inaalala ng isang senior ay ang kanyang kalusugan, ang kanyang pangangatawan. Kaya nga po ba, di ba, palagi nating nasasabi, ang maintenance medications habang ikaw ay nagkakaedad ay lumalaki din ang iyong gastusin. Health and well-being, napakahalaga po habang tayo ay nagkakaedad para po yang makina ang ating katawan ng makina ng isang sasakyan. Ito ay gamit na, ito ay magkakaproblema din. Kahit nasabihin pa natin na tayo ay inaalagaan natin ang ating kalusugan, meron pa rin tayong tinatawag na magkakaproblema tayo. Pangalawa po, kung titingnan natin ay ang ating tinatawag na economic security. Pag sinabi niyo pong economic security, sabi ko nga ang pinaka-ehemplo ko po nito ay para tayong gusto nating may madukot sa ating mga sariling bulsa at nang paglumapit ang ating mga apo o ang ating mga kabataan ay meron tayong maiabot sa kanila. Naalala ko po nung ako sa kabataan ko, tuwing bibisita po ako sa aking mga lolo at lola, ay tuwang-tuwa po ako pagka meron silang iabot na lollipop sa akin. So, ganun kababaw ang kabataan. So, economic security. Subalit, mahalaga din po kasi pag may sinasabi tayong economic security, mahalaga din po ang ating capacity, yung tinatawag po nating livelihood opportunities. Pangalawa po yan sa pillar ng ating pinaprioridad sa NCSC. Sabi nga po ng ating administrasyon na to, ng ating Pangulo, na kailangan ang mga nakatatanda ay maging aktibo at sila ay maging kaparte ng nation building. At mahalaga po na pagka nagkaroon tayo ng mga oportunidad upang makapagtrabaho ang ating mga nakatatanda, mahalaga po na sila ay maging productive. Nakikipagsulong po tayo at nakikipagtulungan sa DOLE, Department of Labor and Employment. Very soon, we will also have them here as our guest. Kasama po ang TESDA for our skills and development. Tawag nga po niyan retooling and reskilling. Pwede naman kasi na nung kabataan natin ay heto yung ating ginagampanan at sa pagretiro natin ay pwede pa rin tayong maging aktibo upang maging haligi tuloy-tuloy sa ating lipunan. At pag sinabi po natin na job opportunities, meron pong batas na nakaumang. So, if you were following up the news nung Disyembre po, may inilabas po ang House of Representatives. Ang sabi po doon, equal job opportunities for our elderly population. So, hindi lang TESDA ang kasama natin, kasama din natin ang Department of Tourism. Bakit po? Ang Pilipinas ay napakagandang bansa. Meron po tayong maraming mga tourism-rich destination areas. Ano nga po kaya kung ating mga nakatatanda who are interested to be engaged in tourism, sila ay magbigyan ng opportunity na sila ay tatao doon sa ating mga cultural heritage sites. Hindi po ba? Magiging maganda po yan kasi sila po ay hitik na hitik po sa kaalaman at history ng ating bayan. So hindi lang po yan, iilan lang po yan sa ating pinagkakaabalahan sa NCSC. Ang sabi nga natin, kailangan ang approach po natin sa ating mga programa ay holistic. Ina-address po natin ang 4 na haligi ng pangangailangan ng isang nakatatanda, ang kanyang health and well-being, ang kanyang economic security, at ang pangatlo ay tinitingnan po natin social inclusion and participation. Alam niyo po, meron pong pag-aaral sa siyensya. Habang ang isa po ay nagkakaedad, kailangan ay mayroon siyang feeling of belongingness at hindi siya mapapag-iwanan. Mahalaga po na maging aktibo siya. Meron nga tayong sinasabi,
social prescribing. Alam niyo, bilang isang manggagamot, I'm a medical doctor by profession. Mahilig tayong mag-prescribe ng mga gamot. Subalit, meron palang tinatawag na social prescription for depression, for loneliness and anxiety. Kailangan lang pala socialization. Pang-apat po ay tinatawag nating accessibility to government services. Pag sinabi po nating accessibility, kasama po natin ang Department of Health sa adhikain na ito. Lahat po ng programa para po sa ating mga nakatatanda dapat po ay madaling mapuntahan at ito ay madaling ma-access ng ating mga elderly population. Maya-maya po, tatalakayin po natin ano yung experience natin nitong huling halalan. Yan po, no? Mapapansin natin. Pag yan ay pinag-aralan natin, makikita natin na yan pala ay kailangan accessibility in all programs of the government. So, titingnan naman po natin ang mga programang iyan. Yan po ay inilagak natin via our community-based care centers. Pag-uusapan din po natin yan pag dumating po yung atin pong kasama dito si Commissioner Rainier Cruz. Gusto lang po namin na ilapit sa inyo ang ating mga serbisyo. Kasama po ang whole of government approach. Pag sinabi po nating whole of government approach, sinasabi po natin na bawat departamento ng gobyerno, heto man ay pangkalusugan, pangkabuhayan, siyensya para sa research po. Kasama po talaga yan dahil dapat po ay data-driven po tayo. Lahat po ng programa na yan, gusto natin maiabot, maialay sa bawat senior sa buong Pilipinas. Siyempre po, hindi naman kaagad-agad biglaan na lahat yan sa iisang lugar lang. Subalit, dahan-dahan po sa pamamagitan ng patuloy na pag-aasikaso ng komisyon para po sa inyong pangangailangan. We believe na kaya po naming iparating sa bawat isa sa inyo ang programa ng ating national government. Ano na nga ba ang ating na-achieve under my leadership? Tingnan po natin. Una po, tingnan po natin ang isa sa aming isinusulong ay transparency of government accounts. Mahalaga po yan ang integridad ng bawat isa na siyang maalalay at gumagawa sa loob ng komisyon. Dapat meron pong transparency. Makikita po yan sa aming financial report base po sa aming budget utilization rate. Kasama po yung aming zero disallowances mula sa Commission on Audit. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang bawat isa sa mga kasamahan ko sa komisyon. Kasama ko po si Retired General Ricardo Rainier Cruz III. Siya po mamaya ang kasama natin. Harinawa, makarating siya. Galing po kami sa Los Baños, Laguna. Kasi nga po, tinitingnan natin doon ang kahandaan ng ating SC3C or Senior Citizens Community Care Center. Pangalawa po ay si Commissioner Enriqueta Rodelas. Siya po ang pinakabata natin na miyembro ng komisyon. She's 83 years old but very active, sprightly. Yan po ang sinasabi natin, active aging. When one is actively engaged in various activities, lalo na po pagdating sa services, yan po ay nagpapatunay na ikaw pala ay hindi mo aalintaanin kung ilang taon na ikaw. Pangatlo po, kasama natin si Commissioner Edwin Espejo. Kung titingnan po natin si Commissioner Edwin Espejo, ay siya po ang may hawak ng Regions 10 and 12. And of course, the last but not the least is Commissioner Ida Yap Patron. Hawak niya naman po ang Region 11 and 13. And yours truly, ang dami ko po talagang hinahawakan sa ngayon. Ang Cluster 4, which is Regions 6 and 7, Region 9, NCR. At ngayon po, kasama ang Clustered Region 1, that would be Regions 1, 2, 3, at saka CAR. Bakit po natin yan siya ibinabanggit sa inyo ngayon instead na magkaroon tayo ng iba't ibang topics? Sa kadahilanan po siguro na kailangan naming ipakilala sa ating mga tagapagsubaybay sa programang ito ano, sino,
at ano kaya ang ginagawa ng komisyon. So tingnan naman po natin ngayon, ano ba ang updates natin dito sa nakaraang halalan, Mayo 12. Alam niyo po, makikita niyo po dyan sa inyong mga TV monitors, yung ating pong early voting hour program. Napaka-actively engaged ng ating mga senior citizens. So, silipin po natin ano kaya ang meron dyan nitong nakaraang halalan. Tutuwa po ako sa early voting kasi hindi na po ako nahirapang pumila at may upuan pa po kami. Maganda nandoon na yung pangalan mo, mo katulad ng isang senior, nandoon na kaagad yung pangalan mo, hanapin mo lang alphabetically, makikita mo agad, picture ka pa, at bibigay pa nila na nag-assess, bibigay nila yung present number mo, madali, maganda, good. Yeah, isa sa napakagandang sitwasyon ngayon ay binigyan ng time ang mga senior citizen at iba pa na 5 o'clock in the morning up to 7 kasi mainit na susunod. So, yan yung isang improvement na we are happy. Mga kaibigan, bago ko po ibigay at makikita niyo po dyan sa TV monitors ninyo kung kayo ay naka-Facebook Live o kaya naka-live stream kayo, yung ating mga address ng bawat regional office including the contact numbers. So mahalaga po yan para alam niyo po na 16 po ang ating regional offices all over the country. Kayang-kaya po nating gampanan ang ating tungkulin upang maibigay at maiparating sa ating mga nakatatanda ang serbisyo. Regional offices, 16 po yan. Meron po tayong mga sariling tauhan na nandoon po who are very capable, highly capable of addressing and answering your queries. At kung meron po tayong mga katanungan, pwede po idiretso niyo po sa kanila. Pwede niyo rin pong bisitahin ang aming webpage, kasi meron din po tayo sa website. Andun po ang NCSC, kasama din po, meron din po tayong Facebook page. Susundan niyo po yun, makikita niyo po lahat ng mga programa ng NCSC. So habang yan po ay nakikita ninyo, gusto ko pong balikan ang halalan. Mapapansin niyo po na tayo ay nagagalak at nagpapasalamat. I had a very wonderful experience, by the way. I availed of the 5 a.m. voting hour para sa ating mga nakatatanda. At totoo po, although alam natin na meron pang mga dapat ayusin, kami ay naniniwala na sa ating partnership with COMELEC ay magiging mas mapaigting pa at maipabuti pa ang ating programa during the voting season time. So tingnan natin, sasagot muna tayo ng mga katanungan mula sa ating mga viewers. Unahin po natin ang unang tanong dito, basahin ko po ha. Bukod sa datos na nagsasaad kung gaano kadami ang makatatanggap ng cash gift, maaari ba na maipakita ang mga pangalan ng mga kwalipikadong beneficiaries ng Expanded Centenarians Act? Heto po
kung titingnan po ninyo, hindi po namin yan pinapakita. Subalit, kung ikaw ay doon kukuha, kunyari sa aming Region 1, pwede nyo pong hingiin yan. No? So, pwedeng maipakita yung inyong pangalan kasi nasa listahan po yan ang inyong pangalan. But the data, yung aming ini-announce dito no regarding our updates on the expanded centenarian, which mamaya ipapakita ko ano yung progress na natin, ay makikita naman po doon ang datos. But the names and beneficiaries, pwede po yan kung saan kayo na regional office, na kung saan kayo na belong or magka-claim. So okay po tayo dyan, gusto lang natin na maging transparent tayo sa ating isinusulong at iniimplementa na programa ng Expanded Centenarian Cash Gift. Pangalawang tanong, tingnan natin, maaari bang malaman kung kanino dapat dumulog tungkol sa mga naipasa na mga application? Okay, ang proseso po natin, alam po natin, kailangan pag alam mo na yung birthday mo ay after March 17, March 17, 2024 onwards, kayo po dapat ay kwalipikado na. Subalit, sinabi din naman natin na ang ibinigay sa atin na pondo ay for 2025. Kaya sinimulan po natin nung mga nag-birthday celebrations ng January 1, 2025. So kung kayo po ay nagbilong sa edad na yan or nag-birthday kayo niyan, pwede po kayong humingi ng application form or fill upan nyo po via your Office of the Senior Citizens Affairs and or yung inyong local social welfare development office. 4 hanggang 6 na buwan bago kayo mag-birthday, pwede na kayong mag-apply. At nang sa ganon ay maiproseso natin. So nag-apply po kayo. Ito po ay i-validate at i-verify po ng ating OSCA kasama ng ating mga tauhan sa regional offices ng NCSC. Kaya pinapakita namin sa inyo yung aming mga opisina. Pagtapos po nun, yan po ay titingnan ulit ng ating mga tauhan at pag ito ay validated and verified, ihahatid po o ipapadala po ito sa central office. Pagdating po sa central office, magkakaroon po kami ng cross-referencing to make sure na ang aplikante na ito ay hindi nag-apply sa Region 1, tapos mag-a-apply din siyang muli sa Region 6. Alam niyo po, mahalaga po yan kasi mahigpit po ang Commission on Audit at ayaw po nating magkaroon tayo ng disallowances, kaya kailangang mahigpit tayo dyan. So ngayon, pag natapos naman yan po ay ibabalik namin kasi may pondo na yan, ibababa na namin at ang aming mga regional offices isasabihin na sa inyo, kailan kaya kayo pwedeng mabigyan. So magkakaroon po tayo ng tinatawag na scheduling of payout. So, ang atin pong gagawin yan, sisiguruhin po natin na lahat ng requirements ay kailangan handa po ninyo. So, basic lang naman po ang requirements nito. Sinasabi natin, basic ID. Ano kaya to? Either a PSA Live Birth Certificate o kaya naman ang PhilSys or National Government ID. Ay nako, meron pala akong balita tungkol dyan. Meron tayong magandang ugnayan with DICT kung saan ang ID ng PhilSys ay under egov.ph ay pareho na po ang datos natin sa kanila. So inaanyayahan ko po kayo na kayo ay magrehistro sa egov.ph. Tayo po ay sinisiguro natin na yung cash gift ninyo ay makakarating sa inyo at ito po ang mag-aabot nito ay ang ating mga tauhan sa regional offices. So, gusto ko pong siguruhin sa inyo yan. Ang ating pong mga tauhan ang siyang mag-aabot sa inyo pagdating sa inyong scheduled payout. So, yan po ang pauna. So, standard process lang naman natin yan. So, tingnan natin yung pangatlong katanungan. Ang pangatlo ay nakasabi, kailan makatatanggap ng cash gift ang mga nasa waiting list? Ang waiting list natin, alam ko po, ay ang taong 2024. Heto po yung mga nag-milestone
nag-80, 85, 90, 95 sa taon ng 2024. So sila po yon ang nasa waitlisted. Subalit, sa kadahilanan na may lumabas na sulat sa atin ng DBM, alam niyo po, dinudulog namin ito sa DBM. We have a very close collaboration and coordination with the Department of Budget and Management sa kadahilanan na gusto nating masiguro na magkaroon ng pondo para dito sa ating tinatawag na waitlisted. At sa kadahilanan po na nakatanggap tayo ng sulat sa DBM na po pwede nating isali sa GAA ng 2025 yung ibang claimants from 2024. Aayusin lang po namin yan, mag-aanunsyo po kami kung kailan pwede na kayong magsumite ng inyong mga applications para dito. So ang waitlisted po muna natin ay yung ating 2024. So yan po muna ha, tingnan natin. So tingnan po natin ang ating expanded centenarian cash gift. Titingnan po natin ano kaya ang ating mga updates para dito. So ito po ay ating ipapakita. Tingnan po natin kung meron na po tayo dyan, makikita po natin ang ating updates sa ngayon. As of May 5, tandaan po natin, hindi po tayo namigay noong election week. So mula po ng May 1 hanggang May 13, hindi po muna tayo namigay dahil pasok po sa election ban. Subalit ng May 13, tayo po ay muling namigay sa ating expanded centenarian cash gift. As of May 5, meron na po tayong nabigyang 27,193 beneficiaries at ang breakdown po niyan ay sa 80 anyos, 16,404. Ang 85 po ay 10,361. Ang 90 years old po ay 4,120. Ang 95 ay 1,224. At ang 100 years old ay 244. For a total amount po na na-disburse po natin ay 345,490,000. So yan po ang ating update sa ating expanded centenarian cash gift. Tayo po ay magkakaroon muna ng panandaliang break at huwag po kayong aalis dyan. Itutuloy po natin ang ating pakikinpanayam sa inyo based on our reports, our ulat para po sa ating lahat. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Dagling kaalaman. Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat 1 oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan. Dagling kaalaman. This is a public service announcement
Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine. 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Andito na naman po tayo sa pangalawang yugto ng ating programa. So kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa at nais po namin na sa mga susunod na mga episodes po natin ay makapagbigay pa po kami sa inyo ng mga karagdagang kaalaman, hindi lang tungkol sa aming mga ginagawa sa NCSC, kundi upang ma-encourage po tayo to have an healthy, active, aging age. No? So sinasabi nga natin kailangan aging gracefully po tayong lahat. So tingnan po natin, gusto po natin i-share sa inyo yung ating golden stories sa ating expanded centenarian cash gift. No? Pag sinabi po natin golden stories, ito yung ating mga success stories, hoping na makita natin kung ano kaya ang pupwede natin gawin upang tayo ay maging kagaya sa kanila. And this lady who is 100 years old is really very admirable. Makikita niyo po pala, even at 100 years, pwede pang tuloy-tuloy ang iyong paggawa ng iyong gawain at ikaw ay magiging masaya pa din. So panuurin po natin yan. Laki tadi na singga so. Maki tuntunan, anak maki ham-hama, anak maki luglugop, hinaukan di babaknak. Man hi italakan hi ng pamilya. Kayo ibang ko. Tawaday uhalan yung mumadanon han timpo. Ang tapi na pa'y nawaro ka dyan. Hindi ko na po kay mo iila. Dakpay ila ko kubagas ko han tapi na ya asukal ko. Gatas ko. Jadi ino po blakay. Tutok-tok. At muro ka hakat ang mga kailugam. Ang kinkinangkod kasi, kamote, bulong na. Happy birthday to you. Happy birthday. Story kagaya po kay sa atin pong featured success story dito ngayon, ano.
siya po ay isang patunay na kapag ikaw ay aktibo sa iyong gawain at hindi mo iniinda yung iyong edad, hindi mo ginagawing dahilan na dahil nagkakatanda ka na ay hindi ka nagagalaw. Mali po yun. Kailangan po natin again ulitin at i-encourage ang bawat isa sa atin na habang tayo ay tumataas ang ating edad, tayo ay pwedeng maging aktibo po. So tingnan natin at sundan natin yung susunod natin na katanungan. Lahat po ito ay pumasok na mga katanungan sa atin pong programa. So heto po ang tanong niya. Ako po ay mag-85 years old ngayong January 25, 2026. Kailan po ako pwede mag-apply para sa Expanded Centenarians Cash Gift? Nabanggit ko po kanina na 4 to 6 months before your birth date, pwede na po kayong mag-apply. So dahil January po ang birthday ninyo, baka pwede ng August, September, pwede na kayong mag-apply. Tatanggapin na po yan ng ating tanggapan. Para yan ay maproseso na. Ikalimang katanungan, paano po kung ang senior citizen ay hindi na nakatira sa LGU kung saan siya nakarehistro at verified ng OSCA? Maaari pa rin ba niyang makuha ang cash gift kahit nasa ibang lugar? Opo, basta ang inyo pong application, kasama po doon ang mga requirements natin at yan po ay mapuproseso at ma-verify, ma-validate. Ibig pong sabihin, kung kayo ay galing sa isang lugar at doon po kayo miyembro. So, ibig pong sabihin, ang inyo pong OSCA ID ay galing doon. Pero yung inyong birth certificate naman, kung yun ang ipapakita ninyo sa amin, ay galing naman sa PSA. So, national and standard yan. So, ang mangyayari lang po, pag kayo ay dumulog doon sa regional office, makikipag-ugnayan ang ating regional office kung saan po kayo nanggaling na lugar, no? Kung saan kayo ay membro. So, yan po ang sagot sa inyong katanungan because we really want to inform everyone that we want it to be as accessible to everyone as much as possible. Isa pa pong katanungan, nagsabi po dito, sana ay magkaroon ng pag-usad ang universal pension sa bagong set ng mga senador. Kailan po kaya ito may isa babatas? Alright, ang social indigency program po na ngayon ay 1,000 kada buwan na ibinibigay po ng DSWD ay nasa kanila pa po yan. Meron po yan silang 4 na requirements kung hindi po ako nagkakamali. Ang kanila pong requirements, una, indigent. Yung walang-wala sa buhay. Pangalawa, kung ikaw ay walang pensyon na natatanggap, ibig sabihin, hindi ikaw nagtrabaho noon o kung may trabaho ka man, wala ikang pensyon. Pangatlo, wala ikang economic support sa iyong mga kamag-anak o kasambahay. Pang-apat po, ay tinatawag natin kung ikaw ay may sakit or masakitin o kaya ikaw ay mahina ang pangangatawan. So yun po ang 4 na requirements nila para sa social indigency program. So yan po ay nandun pa sa DSWD at yan po ang ating nilalakad ngayon na parating po sana at ito ay matransition sa atin sa NCSC sa kadahilanan po na sa batas ay nagsasaad sa RA 11350 na lahat ng programa, whether it is social or otherwise, ay dapat nakalagak sa komisyon. So yan po ang ating idinadasal na darating ang panahon na malapit-lapit na sana na yan ay mailipat sa atin. So, to solve the problem and issues na nakaakibat dyan sa ating social indigency program, hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na nagkakaproblema dyan. Marami pong nagsasabi na kahit na hindi naman siya nagbilong doon sa 4 na criteria na yan, bakit meron siyang ganon na programa or recipient siya. So, hindi ko po masasagot yan. Ang masasabi ko lang po ay heto. Ang Universal Social Pension na nakaumang sa Kongreso, I think ay approved na po yan sa Congress na side. Subalit dahil bicameral po tayo, kaya po ay hihintayin natin na ito ay
darating sa Senado at ang Senate ay maglalabas ng kanilang sariling version at ito po ay maisang batas. Huwag po kayong mag-aalala kasi yan po ay atin din pong sinusubaybayan at tayo pa ay dumudulog sa ating mga kaibigan, advocates natin sa Senado at sa Kongreso. Meantime, tayo po ay manatili, huwag po kayong aalis dyan. Magkakaroon po ako ng very short break para po makapanayam po natin ang isa po nating commissioner sa NCSC, so si Commissioner Rainier Cruz. Sandali lang po ito. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik po ang ating Golden Heart, puso para sa seniors. At tayo po ay natutuwa at nagagalak. Kasama ko po ngayon ang isang commissioner na kapwa ko sa komisyon sa NCSC. Siya po ang may hawak ng Clustered Region 3. Siya po ay no other than Commissioner Ricardo Rainier Cruz III. At gusto ko po siyang batiin. Magandang hapon sa iyo, Comgen. Magandang hapon po, Commissioner Jean Loreche. At sa mga nakikinig po ng programa dito sa Radyo Magazine. Okay. Golden Heart pala. Okay, Comgen, simulan na natin. Ano kayang mga updates meron ikaw para sa iyong clustered region? Anong mga ganap na meron ngayon doon sa inyo? Napakarami po kaming nakalinyang mga projects. Una sa lahat po yung aming planned launching ng aming senior citizens community care center sa area po ng Los Baños, Laguna at po sa Camarines Norte. And siguro po malapit na rin yung sa Sorsogon sa Bicol. Wow, ang dami niyan, Comgen, ano? Opo. So bakit nga kaya gustong malaman ng ating mga tagapagsubaybay anong kahalagahan ng ating community-based care centers o yung tinatawag nating SC3C? Ito na po talaga yung aming programa para direktang matulungan ang mga senior citizens. Hindi lang po sa yung ayuda, kundi ito na po talaga yung services na talagang directly na makakatulong sa mga senior citizens. Andiyan na po yung ating home care support, yung ating wellness, yung pong mga introduction sa mga job opportunities, training, at marami pa po na para sa senior citizens. So very exciting yan, Comgen, ano? And we look forward to that. So tingnan po natin, may katanungan po dito at gusto ko pong kayo ang sumagot nito. Ang tanong niya po ay katulad sa ibang bansa na maraming opportunities para sa mga nakatatanda na nais pa rin magtrabaho kahit 4 hanggang 6 na oras lang. Posible kaya ito sa atin? Napaka-posible po kasi yun nga, napakabata po ng ating mga senior citizens. Pero mo, 60 years old, considered ka ng senior citizen. Napakabata po niyan. Pwede po magtrabaho ang katulad ng 60 hanggang mga 70, 75. So, sa ngayon, marami na pong companies na gustong mag-hire ng mga senior citizens. Kasi may mga may mga incentives sila sa government. Like, siguro portions nung salary nila, pwedeng
tax deductible. Napakaganda yan, Comgen. At siguro maaniyahan din natin sa susunod na mga programa natin ang SSS, ang GSIS, ang DOLE upang maiparating nila sa ating mga tagapagsubaybay ano kaya ang mga nakaumang na mga benefits, no? Kung ikaw ay senior na at bibigyan ka ng opportunity to work. May katanungan dito, Comgen, regarding elderly abuse. Pag-usapan natin ito kasi ito ay isa sa malapit sa ating mga programa at isa sa ating priority sa ating legislative agenda. Awareness po sa elderly abuse, ano ang mungkahi at nakikitang agarang solusyon ng komisyon sa mga talamak na pang-aabuso sa mga nakatatanda? Actually po, may mga nakabinbin sa Kongreso ngayon tulong sa mga elderly na naabuso. Parang elderly abuse law, anti-elderly abuse law. Pero actually may mga hindi pa nga sila nagsisenior. Minsan mga nakakatanggap kami ng reklamo, minsan 58 pa lang naabuso na. So I think hindi lang sa senior to, siguro halos basta medyo nagkakaedad na, nagiging biktima na rin ng pag-aabuso. So sana po ma-approve kagad yung batas natin para dyan sa anti-elderly abuse na ginano. I think maraming mga nasa Kongreso ngayon na willing talaga suporta yan. Opo. At saka, hetong anti-elderly abuse law, Comgen, ay ang gusto natin dito ay to criminalize, no? Parang it's a criminal offense upang mabigyan ng leksyon yung mga nang-aabuso sa kanilang mga nakatatanda. Hindi lang administratibo, ibig sabihin para bang it's a slap on the wrist, parang hindi dapat ganon. Dahil gusto natin talaga pangalagaan ang kapakanan ng ating mga nakatatanda. May katanungan dito, Comgen. So, ang sabi niya ay, maaari bang magkaroon ng monitoring ang NCSC sa mga pharmacies na mga hindi sumusunod sa bagong mandato na no prescription needed for over-the-counter drugs? Siguro, meron na po tayong mga multimedia outlet na ngayon. May mga social media na rin. Pwede tayong informan kagad through siguro phone or email. At immediate talaga susulatan natin yung mga companies na yan. In fact, at ginagawa natin yan, Comgen, di ba? Yeah, in fact, sa office natin, sinasagot natin yung mga katanungan nila o yung reklamo, and we send letters or queries to sa mga companies na nagbabiolate. Comgen, maraming salamat sa iyong pagsama sa ating programa. Ano kaya ang panawagan mo sa ating mga tagapagsubaybay ng ating radio program upang maparating ang ating mga programa sa kanilang mga kabahayan? Una po sa lahat, maganda po itong ating forum na to. Ito po ay isang tulay para lalong magkaroon ng collaboration ng ating mga iba-ibang agencies na makatulong sa ating mga nakakatatanda. At lalo na po sana malaman din po namin ano po yung mga reklamo ng mga senior citizens directly dito sa amin, sa NCSC. Misa mas maganda kung sa amin para ma-aksyonan kagad namin agad. Okay, so narinig niyo po yan. Action agad po tayo sa komisyon, sa National Commission of Senior Citizens. Kung titingnan po natin, itong programa natin ay magpaparating lang po sa inyo kung ano ang ating mga adhikain, anong mga bago at ganap, at kung kayo po ay may katanungan, pipilitin po nating sagutin. At kung heto man ay magiging tulay na rin po sana upang malaman ninyo ang aming mga programa. Kasama po dyan ang aming flagship program na Senior Citizens Community-Based Care Centers o yung tinatawag po nating SC3C. At yan nga po ang sinasabi ni Commissioner General Rainier Cruz na magkakaroon po tayo sa Los Baños very soon, sa Daet Camarines Norte at sa Sorsogon. So kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat po. Tayo ay magkwentuhang muli at sama-sama po tayo sa susunod na yugto ng Golden Heart, Puso para sa Seniors.
Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman